Okay, ngayon naman ay alam nyo ba kung ang tilapia ay lalaki o babae? yan po ang titingnan natin ngayon. Ang sex ng tilapia. Siyempre, alam na ninyo ngayon na ang tilapia pong alaga natin dito ay tinatawag na red tilapia or kung naalala ninyo, kingfish. Yan. So, una, bago tayo asistihin, ito, salamat kay Ron, yan, Kaway, at si Aton, yan, tutulungan nila tayo. Kukuha tayo ng sample ng lalaki at ng babae. Ngayon, magkakaedad po ito. Siguro approximately mga 1.5 taon, At makikita natin talagang ang pagkakaiba ng lalaki at babae. Unang-una, yung lalaki, sobrang laki kung ikukumpara sa babae. Bakit? Kasi nga yung babae ay ang metabolism ng kanyang katawan ay iba. Siyempre, gagawa siya ng mga itlog at buwan-buwan nangingitlog 200. O kita mo, sino ba sa inyong mga nag-aalaga ng bata? Meron ba kayong ilan ang anak nyo? Ang isang isda, 200 po ang anak. So, ayan po, isang lalaki, tingnan niyo, kahit hindi pa natin titingnan yung ari niya, alam na kagad natin na yung lalaki, yung malaki, at yung babae, yung mas maliit. Pero i-close up po namin sa inyo, yung lalaki, tingnan po ninyo, medyo diretso, pahaba ang kanyang ari, kumbaga talagang longitudinal, kung tawagin. Kung masanay lang kayo, malalaman nyo. Pero yung babae naman, makikita ninyo, di hamak na mas maliit. Pero ito, pamamarkahan natin ng kulay blue, bilog ang kanyang ari, So, ngayon, iba po ang function ng tilapia. Alam kung mga sa isda, iba po sila na mag-sex, hindi katulad ng mga mammals, ng mga ganyan. Kasi ang babae, kusa yan, nangingitlog, tas i-fertilize yan ng lalaki pag labas ng itlog. Paabot nga ng tubo natin. Ito, napakalaki. Dinescribe ko ito nung isang video, pero ito, nilalagay po natin ito sa ating mga breeding tanks, Kasi talagang sila, ito, trapand, Trapal na pond. Pero doon ay semento. So, yung sa natural environment kasi na tinuturo natin, isi-simulate natin, ay mangingitlog sila doon sa sa lupa, huhukay sila. Pero dahil dito walang ganon, so naglagay po kami ng mga PVC na malalaki para pwedeng sumilong si babae dito. Tapos kung nasa bibig naman ni lalaki, siya naman ang pwede magpahinga dito, habang nandyan yung ibang isda. Kasi dito po sa amin, hindi po namin ina-isolate sila. Now, bakit po thank you. Bakit po yung talagang narinig siguro natin yung sexing ng isda, di ba? Kasi ang itlog ng isda, ng tilapia specifically, ay wala pa pong sex yan, hindi pa lumilitaw kung lalaki o babae. Pero natural naman na ginawa ni Lord yan Pagka yan ay naging fingerlings na, meron ng lalaki at babae yan. Pero ang ginagawa ng maraming growers ay inuunahan po nila, a few days after mapisa ay magi-inject po ng hormone sa tubig at nang sa gayon ay maging lalaki lahat. Bakit ginagawa nila ito? Para pag isang batch ay lahat lalaki, sabay-sabay ang paglaki, yung feeds ay talagang nako-consume. At pagka nagbentahan, halos pantay-pantay po ang mga size ng mga tilapia, ganon. Pero, yun na nga, ang ating advokasya ay natural po lahat, organic po lahat, hindi tayo gagamit ng chemical. So, hindi po natin ginagawa yung tinatawag na sex reversal. Hindi po natin sinasabi na masama yung ginagawa ng iba. Hindi, kasi sa tingin nga nila, lumalaki ang kita nila dahil sa kiluhan, sa timbangan, sa pagpapalaki, yung ratio ng feeds at saka yung paglaki ng tilapia ay gumaganda para sa kita nila. Pero tayo, iba ang strategy natin para tumaas ang kita. Hindi yung reversal, kung hindi, yung
pag-grow ng sarili nating feeds para hindi na tayo gagastos dyan sa feeds na yan. Ay, sa ibang video na po, panoorin ninyo yan kung paano tayo nagpapadami ng asola. At yun po, kaya namin nasasabi na organic po ang ating tilapia dahil natural po lahat ng kinakain nila. At pati ang sex nila, hindi po yan ni-reverse, no? So dito sa amin ay kung ano yung bentahe, yun lang po ang hina-harvest natin. So meron talagang naiiwan. Ngayon, kung malakas ang benta, nauubos lahat at ibang batch na. Pero we make our own fingerlings. Nagpapaanak talaga tayo dito, breeding, at meron din tayong grow out. So sana'y may natutunan kayo, pagpalain kayo ng Panginoon.